LDR sila Sheena at Victor. Magkasintahan pa lang kasi ay naging OFW na si Victor. Matapos magpakasal, nagpasya si Victor na magbalik uli sa Japan at magtrabaho bilang factory worker para makapag-ipon para sa kanyang pamilya. 3 buwang buntis na noon si Sheena. Kaya't hinabilin siya ni Victor sa kanyang kaibigan at kababata na si Rita. Tagal-tagal akong mawawala. Kaya alagaan mo yung sarili mo at saka itong magiging baby natin, ha? Dahil ka na magparaisip. Marami man akong bantay dito. Sa tuya muna, Maestar Sileti. Tsaka, katabing bahay lang natin tong si Rita, oh. Ikaw ang mag-ingat. Kasi mag-isa ka lang dun. Mayong mag-alaga sa imo. Kaya ko yun, babe. Para sa kinabukasan natin. Ay, teka lang, best friend. Ano ba? Napaka-sweet nila. Napaka-sweet nyo namang dalawa. Magkikita pa naman kayo, ha? Tsaka, baka maiwan ka pa ng biyahe mo. Ay, halat. Bago ko malingawan, eto. Ayan, ginawan kita ng mga mixtapes. Baka, alam mo yan, kung gusto mo lang, miss mo yung mga jamingan natin dati. Tingnan mo lang. Uy, Rita. Next time naman, turuan mo naman ako gumawa ng voice tape. Sige ba? Tapos, ipadala natin kay Victor para hindi kanya masyadong mamiss. Diba? Salamat. Mabalos, iba ka talaga best friend. Siyempre ako pa. Oh, paano? Sige na. At baka maiwan pa ako ng jeep. Ano tayo? Tara. Sige, ate, doon naman muna ako sa loob. Tapusin ko lang yung assignment ko. Oh, sige, dali mo na itong tubig. Sige po, salamat. Sheena! Oy, Rita! Ako, tamang-tama. Nagluto ako ng sinapot. Uy, ang sarap niya! Kain ka muna. At saka may dala din ako mangga. Di ba, kahapon mo pa yan hinahanap? Alam mo ba, parang ito yung pinaglilihihan ko eh. Ang bango! Sarap yan! Naku, salamat ha. Mm? Hala, nakakahiya naman. Ikaw pa nagdala ng cassette recorder dito sa bahay namin. Anong nakakaya? Ayos lang, ano ka ba? Ito din yung ginamit ko dun sa recordings na pinadala ko kay Victor. Hayaan mo. Next time, tuturuan naman kita mag-gitara para matugtugan mo siya. Okay? Salamat. Okay? Sige, sige. Ngayon, magsimula na tayo. Teka, nakabili ka na ba ng mga blank tape? Ay, oo. Sige, Nakabili na ako. para... Ito, oh. Yan. Lalagay mo lang siya dito. Yan, tapos... Ayan, press lang natin to. Tapos, magsalita ka na. Ah, sige. Hi, babe! Kumusta ka na dyan? Alam mo ba, ilang araw ka palang nawawala, pero na-miss ka na namin ni baby. Nagluto nga pala ako ng sinapot. Best friend, ang sarap. Mainggit ka dyan. Babe, yung promise mo sa akin, ha? Sabi mo, uuwi ka dito kapag nanganak ako. Tsaka nga pala yung kinukwento ko sa'yo na bukol ko sa may binti. Lumalaki siya eh. May bago din ako nakapa dito sa may leeg ko banda. Talaga? Patingin nga. Ayan, oh. Oo nga. Tsaka ito. Patingin mo na yan sa doktor. Gusto mo samahan kita? Talaga? Ako, sige nga, magpapatingin na ako. Babe! Ay, nako, pag umuwi ka dito, baka kami na yung matalik na magkaibigan ni Rita. Oo nga. Ano to? Ano galing to? Dala pa ako ng basura dito.
Damugan sa kuyong pangatsi. Lalaking sa kuyang ginugusto. Daraw sa sakluban ning diklo ribungon. Mayong magiginig kundi sumunod sa kuya. Babe, ipa-check up yun na ni Rita yung mga bukol na yan, ha? Alam mo naman, kailangan healthy ka palagi. Lalo na't buntis ka. Magpapadala lang kulit ng pera para makabili ka ng mga vitamins mo. Babe, miss na kita. Lalo na yung mga yakap mo. Pati na rin yung... Alam mo na. O sige na, mag-ingat ka dyan. Damugan sa kuyong pangatsi. Lalaking sa kuyang ginugusto. Daraw sa sakluban ning diklo ribungon. Mayong magiginig kundi sumunod sa kuya. Dito! Paubos na yung gamot ko. Pero parang hindi naman gumagaling yung mga sugat. Alam mo, Sheena, dapat bumalik na kaya tayo sa doktor para naman matignan ka ulit. Tapos ano, gamot na naman. Hindi ba nakakasama sa baby namin yung gamot ng gamot? Rita, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos kumakati rin siya kapag kinamot ko nagsusugat. Ate, saan ka ito ilalagay? Dito na lang. Ako na maglalagay sa aparador para hindi maalikabukan. Sige po, dito po muna. Ano yan? Mga gamit namin ni Victor nung kinasal kami. Tingin na. Sige. Ikaw, kailan ka ba ikakasal? Kasal? Wala nga akong nobyo eh. Baka naman pihikan ka. Diba, dapat gano'n naman talaga. Lalo na pag iniisip mong pakasalan yung isang tao. Bukod sa mabait at responsable, syempre dapat yung gwapo rin. Parang yung asawa mo. Di ko nga akalain na lalaking ganyan si Victor eh. Akala ko dati walang magkakagusto dyan. Mabait kasi yung asawa ko. Tsaka alam mo, ramdam na ramdam ko na mahal niya ako. Hayaan mo, Rita. Makakahanap ka din ng lalaki na kagaya ng best friend mo. O sige, teka lang, gabi na ha. Mauna na ako.
Sige. Tsaka baka ligo lang yung kulang dun sa pangangati mo. Sige na, mauna na ako.